Natawa si Naomi. Hindi ko kailangan ng regalo o pasalubong. Ang malaman na maayos lang ang lagay mo dyan, maayos na ako. Isa pa, hindi naman bakasyon ang ipinunta mo dyan para bigyan ako ng pasalubong. Tama ka, bigla ko lang naman naisip. But I will still try to bring you some when I come home. Hindi na kailangan. Take care. Bago pa makapagprotesta si Naomi ay nawala na si Rick sa screen. Halos kasabay rin noon, siyang tinawag ng mamamahala sa computer shop at sinabing tapos ng 1 oras na pag-rent niya. Nang nagbabayad siya, natagpuan niya si Martin na papasok sa computer shop. Parang hinahanap siya. Anong ginagawa mo dito? Kudot toong wika niya sa kaibigan. Malapit nang gumabi ng araw na iyon kaya kakauwi lang ni Martin sa trabaho. Nakasalubong ko si Mang Badong pauwi at sinabi niya na nakita ka raw niya na papunta dito. Naisipan ko munang puntahan ka bago umuwi sa bahay. Paliwanag ni Martin. Hindi ka mahilig mag-computer. Tama na sa iyo ang free Facebook. Anong ginagawa mo dito? Balik nito sa kanya. Kinausap ko lang si Rick. Gusto mo talagang i-entertain ang lalaking yun? Nalaki ang mga mata ni Martin. Hindi na nagulat si Naomi sa reaksyon ni Martin. Madalas kapag lumalabas sila ni Rick at inihahatid siya nito pauwi sa bahay, nagkakaabutan nito at si Martin. Hindi miminsang inamin sa kanya ni Martin na hindi nito gusto para sa kanya si Rick. Yun nga lamang kapag tinatanong niya ito kung bakit, tila alinlangan ito palagi sa pagsagot. Payag naman si Nanay Teresita sa ginagawa sa kanya ni Rick. Sabi pa nga nito ay ganoon daw dapat ang nanliligaw, marunong maghatid ng babae kapag inilalabas. Si Martin lang ang problema niya, pero hindi na lang niya gaanong iniintindi iyon. Siya ang nililigawan, siya ang mas nakakaalam kung ano ang tama sa kanya. Siya ang nakakaramdam, buhay niya iyon. Gaano man kahalaga sa kanya si Martin dahil matalik na kaibigan niya ito at halos kapatid na din, hindi pa rin ito ang dapat na magdesisyon para sa kanya. Rick is nice. Hindi mo nga siya ganoong kilala. Kilala ko siya, okay? Sinasagot niya mga personal na tanong ko. Isa pa, ang pagkagusto sa isang tao ay hindi lang dahil sa kung ano ito o sino ito. It was always what the heart feels. Pagtatanggol niya kay Rick, tumiim ang bagang ni Martin. Buong buhay ko'y pinoprotektahan kita, Naomi. Alam ko at ipinagpapasalamat ko naman iyon ng malaki, Martin. Pero alam ko ang sarili ko. Alam ko nararamdaman ko para kay Rick. Gusto ko din siya kaya ini-entertain ko siya. Namutla ang muka ni Martin. Naomi. Naalarma si Naomi sa reaksyon ni Martin. Pero ayaw niyang isipin. Ilang beses niyang itinanggi sa mga kaibigan niya ang tungkol sa pagtatanong ng mga ito tungkol sa kanila ni Martin. Kapag tinatanong ng mga ito kung baka daw, kaya hindi nagkaka-girlfriend si Martin ay dahil sa kanya. Inaantay siya nito. At kontento na ito sa kanya. Hindi rin naman kasi niya gusto si Martin, kaya ang mga ginagawin nito sa kanya ngayon ay hindi niya nagugustuhan. Naiilang siya. Malaki ang utang na loob niya kay Martin at sa pamilya nito. Hindi naman niya gustong saktan ito. Pero bago pa man matapat ni Naomi ang kaibigan, naagaw ng kapitbahay nila na pinagbilinan niya kay Nanay Teresita nang magpaalam siya para pumunta nga sa computer shop na iyon ang atensyon nilang dalawa. Naomi! Martin, si Nanay Teresita. Bigla na lang inimatay. Dadalhin na namin siya sa ospital. Ano bang magandang pwedeng ipampasalubong pa uwi sa Pilipinas? Lahat ng kaibigan ni Charles ay napatingin sa kanya nang bigla niyang basagin ang katahimikan at itanong iyon. Kinabukasan ay uuwi na sila sa Pilipinas at bago yun, gusto sana niyang lumabas muna upang bumili ng maaaring niyang ipasalubong kay Naomi. Miss na niya ito. Namilog ang mga mata ni Philip. Ikaw ba yan, Charles? Huwag mo nang pagtakhan, Philip. Alam na naman natin ang nangyari, diba? Persuading the model daw. Yun naman pala iba. Iiling-iling na wika ni Adam. I didn't expect it to happen. Sunubukay pagtanggol ni Charles ang kanyang sarili. Lovesick. Pagputol na komento ni James sa sinasabi niya pero nakangiti. Welcome to the club. Tinawanan nito ni Vladimir. Welcome to the club? At kailan ka pa nasali sa club ng mga umiibig? Tumahimik si James. Nagkaroon na muli ng pagkakataon si Charles para magpaliwanag. Alam ko na parang insensitive ang gagawin ko dahil hindi naman bakasyon ang pinuntahan natin para maghanap ako ng pasalubong. Pero gusto ko lang na maramdaman niya na kahit wala ako sa tabi niya,
Naaalala ko siya. Kung ganun, hindi mo itinatanggang gustong-gusto mo talaga ang babaeng ito? Tanong ni Philip. Kailangan pa bang tanungin yan? Ramdam na natin. Kung wala siyang nararamdaman sa babaeng yan, edi sana ay matagal na niyang kinasuhan yun dahil sa false details na ibinigay niya sa media. Na girlfriend daw siya nito. We all know how private our friend is. What that lady did to her was scandalous. Pero anong ginawa niya? Salip na kumprontahin, sinundan pa. Nagdahilan pa na gusto lang maging modelo pero tingnan ang pagpapahalaga ngayon. Ngingiti-ngiting sabi ni Adam. Hindi gusto ni Charles na asarin ng mga kaibigan. May pagkaasar talo siya. Madalas siyang nagwa-walk out kapag inaasar siya. Pero sa pagkakataong yun ay wala siyang maramdamang kahit anong pagkaasar. Salip, gusto niya pa na mapangiti sa akusa ng mga kaibigan. Totoo naman kasi yun. Oo, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Naomi sa kanya. Sinabi din niya sa kanyang sarili na gusto niyang diskubrihin kung anong meron at bakit ito nagawa iyon sa kanya. Pero dahil mas tumuon ang pansin niya sa nararamdaman niya para rito, tila nawala lahat ng mga bagay na dapat ikagalit niya rito. After all, nang makilala niya ng lubos si Naomi, madali na ipaliwanag kung bakit madali lang na natunaw nito ang galit niya. Naomi was a very wonderful lady. Bihira na ngayon ang kagaya nito na may gininto ang puso at sa halip na ipunin nito para sa sarili ang sariling pera, ibinibigay pa nito iyon sa iba. Nakita niya kung ano estado ng pamilya nito sa buhay. Kung totoo si marami itong kailangang pagtuunan ng pansin sa pamilya nito. Maliit lang ang bahay na tinitirhan ng mga ito at may sakit pa ang tinuturing ng ina nito. Pero sa halip na pansarili ang iniisip, mas iniisip pa nito ang ibang mga batang alam nitong kapos sa buhay. Kahit lumaki siyang matigas, lumambot ang puso ni Charles sa mga ginagawa nito. Naalala niya ang sarili niya noon sa mga batang tinutulungan nito. Kahit naging masama para sa kanya nangyari noong kabataan niya, hindi ibig sabihin noon na hindi niya na-appreciate ang mga taong tumutulong din sa kanila noon. Alam niya ang pakiramdam ng matulungan, lalo na kapag ramdam mo na hindi pilit iyon. Kitang-kita niya sa mga mata ni Naomi, kahit hindi pa man sabihin nito sa kanya, na bukal sa loob ang lahat ng ginagawa nito. Dahil hindi ordinary ang kwento ng buhay niya, mas naging madali para sa kanya ang makilala kung sino ang masama at ang mabuti. Nakilala na agad niya si Naomi sa sandaling pagsasama pa lang nila. Kakaiba ito sa ibang babae. Isama pa na kahit hindi nito alam ang totoong estado niya sa buhay, tinatrato pa rin siya nito ng mabuti. Kahit ang buong akala lang nito ay isa siyang ordinaryong pintor, tila baliwala iyon dito. Dahil doon, mas lalo tuloy siyang na-challenge na huwag aminin dito kung sino siya. Ilan din sa mga kaibigan niya ang mahilig sa mga babae. Sa tuwina, madalas na nagrereklamo ang mga ito na ang hinahabol lang ng mga babae sa mga ito ay ang yaman ng mga ito. He disgusted that. Kaya mas pinili ni Charles na maging pribado ang kanyang buhay. Hindi niya gustong lapitan o mahalin ng isang tao dahil lamang sa kung anong kaya niyang ibigay sa mga ito. I like her. Fine. Nang pumalakpak ang dalawa sa mga kaibigan niya, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pero hindi ko masasabing mahal ko na siya. What? Kung ganoon, ang ibig sabihin ay isa lang din siya sa flings mo? Nagkibit balikat si Charles. Pwede rin namang hindi. Pero kung tutuusin, kay Naomi lang siya nagtiyaga na ang ganoon. Kung kinakailangan niya ligawan nito para maangkin ito, ay gagawin niya. Ganoon katindi ang nararamdaman niya para rito. We are not getting any younger, Charles. Banta sa kanya ni Philip. Oo nga. Segundo naman ni Adam. Matagal nang kasal si Philip at ngayon ay maayos na relasyon sa asawa na dati hindi nito gusto. Samantalang balita niya ay nagkakamabutihan na si Adam at ang best friend nito. Hindi niya masisisi ang mga ito kung gusto siya nitong hawaan ng mga ito ng masayang pakiramdam kuno daw ng mga ito sa tuwing kasama ang kanya-kanyang partner sa buhay. Kumunot ang noon niya. Kung ganoon, anong ipinahihiwatig niyo? Nakagaya niyo ay lumagay na rin ako sa tahimik? Tumango si Philip. Makabubuti yun para sa'yo. Trust me. Pero ang tanong, nakikita mo ba ang sarili mo na matutunan siyang mahalin sa hinaharap? Nakikita mo ba ang sarili mo na kaya magpatali sa kanya habang buhay? Tanong ni James. Hindi nakapagsalita si Charles. Hindi niya pa masasabi. Oo, kakaiba si Naomi sa lahat ng babae na nakilala niya. May kakaiba itong damdamin na binubuhay sa puso niya pero ang matutunan nitong mahalin
ang maikasal rito? Sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, mukhang malabo ang daan patungo sa hinaharap na iyon. Ipinangako niya noon na hindi niya gustong maranasan iyon, pero hindi niya sigurado ang lahat. Ang tanging sigurado niya lang ay gusto niya ito at sabik na siyang makita itong muli. Pagkatapos ng lahat ng interogasyon ay sinamahan din naman siya ng mga ito na bumili ng maaari niyang ibigay kay Naomi. Si Adam ay nag-suwestiyon sa kanya na ibili na lang niya ito ng knit wool cardigan na nakita nila sa isang souvenir shop. Maganda daw iyon kasi hindi iyon kasing ordinaryo ng mga chocolate at flowers. Nagsuswestiyon din daw iyon to keep her comfortable and warm. At sa tuwing suot-suot nito iyon, parang niyayakap na rin daw niya ito. Yun daw ang maalala ni Naomi sa ireregalo niya rito. Nagustuhan niya ang paliwanag ni Adam kaya pinatulan niya iyon. Nagustuhan din naman niya ang biniling cardigan. Nakikinikinita niyang babagay iyon kay Naomi. Sumabay siya sa private jet ni Vladimir pauwi ng Pilipinas. Naging matindi ang pananabik ni Charles. Nananabik din naman siya minsan kapag umuwi sa Pilipinas dahil makikita niya ang mga kaibigan pero hindi ganoon katindi. Naging masama ang karanasan niya sa bansa. Wala din siyang pamilya doon pero dahil kay Naomi, iba ang kanyang nararamdaman. 1 linggo din niyang hindi nakita ito. Kahit na natatawagan naman niya ito araw-araw, hindi pa rin iyon sapat. At nitong 2 nakaraang araw ay halos hindi niya makausap ito. Para bang iniiwasan siya nito na hindi niya mawari. Kinakabahan siya sa kung anong meron dito. Isa sa mga dahilan kung bakit sabik na siyang makita ito. Gusto niyang alamin kung may problema. Hindi niya gustong maramdaman na may problema sila. Hindi niya gustong mawala sa kanya si Naomi. Pero hindi rin niya gustong lubusang mahalin ito. Ano ba, Naomi? Gusto mo ba magkaroon ng pera o ano? Sinagawa na si Naomi ng direktor ng commercial ad na sinushoot nila ngayong araw. Napayuko si Naomi. Nahihiya na siya. Pang-anim na take na nila iyon at pang-anim na rin niyang pagkakamali. Isang maliit na commercial lang naman iyon na ipalalabas lang sa isang establishment. Pero dahil maliit lang ang offer na pera at hindi pa maganda ang role na gagawin, matagal nang pending na daw ang commercial na iyon sa ad agency. But Naomi was desperate. Kailangan niya ng pera ngayon kaya tinanggap niya ang offer na iyon kahit na ba maliit na pera lamang ang makukuha niya sa paggawa noon. Kahit na ba marami siyang isasakripisyo habang ginagawa iyon, pinilit ni Naomi na tataga na lamang ang sarili. Kailangan niya ng pera sa ngayon. Parang pinapatunayan mo lang ng husto sa amin na hindi ka nga magaling na modelo. Wala kang future na maging artista. Pinapamukha mo sa amin na deserve mo ang mga bashers mo sa unang major role mo sa isang commercial. Tama nga lang siguro na hanggang sa paggawa ka lang ng minor roles at hindi sumisikat dahil hindi ka naman talaga magaling. Kinagat ni Naomi ang iba mang labi upang pigilan ang mga luha na nagbabadya sa pagpatak. Napakasama ng nararamdaman niya. Napakalupit ng mundo. Napakalupit ng direktor. Napakalupit ng buhay. Pero pinilit ni Naomi na tanggapin ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa mga nakaraang araw, gusto na nga niyang maniwala na hanggang pang minor roles na lamang siya ng mga advertisements. Hindi na siya sisikat kagaya ng matagal niyang inaasam. Pagbubutihin ko na po sa susunod na take, sir. Pangako. Narinig ko na yan kanina pa. Pero ang dami na nating take. Nanginginig ka pa rin. Hindi ka komportable. Hindi niyo po ako masisisi kung bakit hindi ako komportable dahil mariswang commercial na ito. Kaya nga po walang tumatanggap, di ba? Maliit na nga ang bayad ay. Pinutol ng direktor ang pagsagot niya. Pero tinanggap mo. Pumirma ka din ng kontrata. Wala ka nang kawala pa. Hindi ka na rin dapat magreklamo dahil pumayag ka. Iiling-iling na sabi nito. Sumigaw ito ng break pagkatapos sa mga crew na nakahinga naman ng maluwag. Kanina pa gustong mag-break ng mga ito dahil halos kalahating araw na silang nagsushoot. Ayaw kasing magpa-break ng direktor habang hindi niya naayos ang eksena. Pero ngayon ay mukhang napuno na talaga ito. Nag-break din si Naomi. Kailangan niya iyon. Pagkatapos ng lahat, kanina pa siya kating-kate na mag-break din. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Napansin niya na marami ng missed call sa kanya si Rick. Sandaling lumakas ang tibok ng puso ni Naomi nang makita ang mga iyon. Lalo na ang text message nito na nagsasabing nasa Maynila na daw ito. Gusto na raw nitong magkita sila.
Napapikit si Naomi. Gusto na rin niyang makita ito pero sa tingin niya hindi ngayon ang tamang panahon. Hindi niya gustong malaman ni Rick ang ginagawa niya ngayon at ang lagay niya. Kahit nga kay Martin ay hindi niya sinasabi iyon. Inignora muna ni Naomi ang mga text at tawag ni Rick. Mas inuna niya ang priority. Tinawagan niya si Martin at tinanong kung ano na ang lagay ni Nanay Teresita. Ganun pa din siya, hindi pa rin nagigising. Hindi pa rin masabi ng doktor kung hanggang kailan siya magkakaganito. Natatakot na ako, Naomi. Nanghina si Naomi pero pinilit niyang tatagan ang loob. 3 araw na ang nakalilipas simula nang dalhin nila si Nanay Teresita sa ospital sa bigla nalang pagkahimatay nito. Ang sabi ng mga doktor ay nagkaroon ito ng biglaang atake sa puso at sa tindi noon na comatose ito. Hanggang ngayon hindi pa rin ito nagigising. Kagaya ni Martin ay takot na din siya. Isama pa na nagsisimula na silang kulitin ng ospital tungkol sa pagbabayad ng bill. Hindi sila mayaman. Halos wala silang ipon na dalawa at kahit down payment lang naman ang hinihingi sa kanila ng ospital ay mahirap pa rin na buuin ang ganoong halaga. Hindi na pwedeng mag-loan si Martin sa kumpanya na pinapasukan nito at kahit pinahiram naman sila ng ilang malalapit na kapitbahay ay kulang pa rin iyon. Napakalaki ng babayaran dahil nasa ICU si Nanay Teresita. Isama pa ang mga gamot na binibigay dito araw-araw. Kaya iyon si Naomi, humahanap ng paraan para maresolba ang problema. Kahit sa pang-pinansyal man lang. Tinanong niya sa ad agency kung saan siya nakakontrata, kung may maaaring proyekto pa na ibigay ang mga ito sa kanya para magkaroon siya ng pera. Wala siyang work experience sa iba kaya alam niyang kahit maghanap siya ng ibang racket, mahihirapan. Lalong-lalo na, ang pagmamodelo lang ang naging buhay niya. Ang career niya. Iyon ang passion niya. Kaya nga kahit hirap na siya sa ginagawa, ay tinitiis pa din niya dahil mahal niya iyon. Gusto niya iyon. Tinapat naman siya ng ad agency tungkol sa estado ng employment niya. 2 days ago ay pinalabas ng unang commercial mo, Naomi, at marami kaming natanggap na reaksyon sa mga nanood na hindi daw yun maganda. Hindi daw bagay sa'yo. Ang dami mong naging basher sa mga social media sites. Nang dahil dyan, hindi namin masasabing may maibibigay pa kaming proyekto sa'yo sa ngayon. Partikular sa mga major roles na sa tingin ko ay kailangan mo ngayon kung kailangan mo talaga ng pera. Wika sa kanya ng manager. Pero ma'am, di ba ang sabi niyo interesado sa akin ng mga tao dahil kay Charles Moretti? Baka naman pwedeng umiling ang manager. I'm sorry, Naomi. Yun din ang akala namin nung una. Na kung sakaling alukin ka namin ng major role, maraming mga tao ang magkaka-interest sa'yo o sa ad agency natin dahil model ka dito. Akala din namin ay makukuha noon ang atensyon ng SAC para magpagawa sa atin ng mga susunod nilang proyekto. Baka bubuti iyon sa ad agency dahil numero 1 sila sa halos lahat ng industriya sa loob noon. Tiyak nakikita ng malaki ang agency kung magiging kliyente natin sila. Pero nagkamali kami ng akala. Hindi naging malaking pasabog ang lahat. Hindi naging matagumpay. Mas tiningnan din ng mga tao ang klase ng gagawin mo sa commercial na iyon kaysa sa kung ano ang nadawit sa'yo. Ni ayaw nga ding maniwala ng mga tao na totoo ang nasa article. Hindi kalaunan, namatay ang balita dahil sa paulit-ulit mong pagtanggi sa mga interviews. Hindi ka na naging interesting. Hindi naniwala sa iyo ang mga tao. At kahit ngayon, ako hindi na rin naniniwala. Bumuntong hininga ang manager. Isang pagkakamali lamang ang lahat, di ba? Wala kang nobyo. Hindi ka namin kailanman nakita na sinusundo o pinapanood man lang ng isang lalaki. Isa pa, dahil kung totoo iyon, hindi ka magmamakaawa sa amin ngayon na bigyan ka ng proyekto. Mayaman si Charles Moretti. Kayang-kaya niyang tulungan ang pampinansyan mong problema. Pero nung ginagawa mo rito ngayon, nakakapagduda. Namutla si Naomi pero hindi naman niya masisisi ang mga ito sa pagdududa. May punto ang mga ito. Kung talagang girlfriend siya na isang bilyonaryo, bakit nga ganoon pa rin ang pamumuhay niya? Masyado lang siguro ang mga itong nabulag sa balita noong una kaya hindi napansin ng mga ito iyon noong una. Isama pa na palagi niyang sinasabi na gusto niyang mamuhay na simple kapag may nagtatanong sa kanya. Na gusto niyang mamuhay sa sarili niyang mga paa. Mom, nawala na ang tiwala namin sa iyo, Naomi. Hindi ka naging mainit sa mga mata ng tao kaya hindi rin kita mapagbibigyan. And I'm sorry because business is business. Pero kung nangangailangan ka talaga, may maaari naman akong ibigay sa iyo.
Maliit na lamang ang makukuha mo. Pero nangangailangan ka ngayon. Kahit maliit na halaga, kailangan mong patulan. Inalok ng manager si Naomi ng maliit na commercial na iyon tungkol sa isang motel. Tanging sa lobby lang naman ang establishment ipalalabas ang commercial. Pero dahil sa masamang klase iyon ng negosyo, malaswa din ang role. Maliit lang ang halaga na gustong ibigay ng kumpanya kaya walang pumapatol sa mga modelo na inaalok. Mayayaman ang mga kasamahan niya doon kaya hindi ipagpapalit ng mga ito ang dangal sa maliit lamang na halaga. Pero dahil gipit si Naomi ngayon, pinatulan niya ang alok. Malaki ang utang na loob niya kay Nanay Teresita kaya nararapat lang din na gawin niya ang lahat para maging maayos ang lagay nito. Pinatulan ni Naomi ang offer na iyon para na rin sa ikaayos ng lahat. Ibibigay niya ang lahat para sa ikagagaling nito. Pero dahil alam niyang maraming hindi papayag sa paraan niya, isinekreto ni Naomi iyon sa mga taong malalapit sa kanya. Gagaling si Nanay Martin, huwag kang matakot. Pagkatapos nitong shoot ko, dadiretso ko dyan. Kailangan mo rin na magpahinga. Huwag mong pakaisipin ang lahat. Gagawa pa tayo ng ibang paraan para gumaling siya. Kagabi bantay siya kay Nanay Teresita. Sinamahan siya ni Martin dahil day off naman ito kinabukasan pero kahit ganoon, mahirap matulog sa ospital. Lalo na at mas pinili nito nagising para bantayan siya habang nagpapahinga. Gusto kong umasa pero sa ngayon ay tila nawawala na iyon. Kailangan kita dito, Naomi. Ang hirap-hirap. Puno ng sakit ang boses ni Martin. Magiging maayos din ang lahat. Pagpapanatag niya rito at maya-maya tinapos na rin ang tawag. Sakto naman pagkatapos noon ay siyang pagtawag ni Rick. Alinlangan pa si Naomi na sagutin ang tawag pero ginawa din niya sa huli. Where are you? Naramdaman agad ni Naomi ang kasabikan sa tinig ni Rick nang sagutin niya ang tawag nito. Nagustuhan niya iyon. Dapat ay maging masaya din siya para doon pero kagaya ng pag-aalinlangan niya sa pagsagot sa tawag nito, nag-aalinlangan si Naomi na sumagot sa tanong nito. Miss na miss niya si Rick. Mas lumala pa ang pagka-miss niya rito dahil pilit niyang iniiwasan na makapag-usap dito na matagal dahil ayaw niyang mahalata nito na may problema siya. Nasa ibang lugar pa man din ito. Hindi niya gustong habang nagluluksa ito at ang mga kaibigan nito dahil sa pagkamatay ng isang kamag-anak ay mag-aalala pa ito sa lagay niya sa ngayon. Kaya pinipilit niyang iwasan ang mga tawag nito o kung sinasagot man, sandali lang iyon. Natatakot siyang madulas siya sa kung anong lagay niya ngayon. Nasa trabaho ako ngayon, Rick. Sabi niya dito. Umaasa siya na kagaya ng dati iiwasan siya nito kapag sinabi niyang abala siya sa kanyang career. Okay, sorry for disturbing but can I pick you up after work? Hopeful na tanong nito. Rick, hindi pwede eh. May lakad kasi kami mamaya ni Martin. Gustuin man niya na makita ito ngayong nakabalik na ito. Hindi din naman pwede. Bukod sa gusto niyang itago ang lagay dahil ayaw niyang alalahanin siya nito at ang pamilya, ay kailangan din talaga siya ni Martin. I see. Naramdaman ni Naomi ang tila galit sa boses nito. Akmang tatapusin niya ang tawag dahil napansin niya na nagsimula ng bumalik muli ang mga tao sa set nang magtanong si Rick. Kung ganun, pwede ba kitang mabisita ngayon sa trabaho mo? You're a model. Pwedeng manood ng mga shootings mo. I just really want to see you because I miss... Rick, huwag mo na talaga sa ngayon. Sa ibang araw na lang dahil... Akmang magsasalita pa si Naomi nang makita niyang sinilip na siya ng direktor. Nagtaas pa ito ng kilay sa kanya. Nagtaas siya ng kamay upang iparating na humihingi siya ng konti sandali pero umiling ito. Ang pangit na nga ng performance mo, magpapahintay ka pa? Get back to work! Sigaw pa sa kanya ng direktor. What was that? Mukhang narinig ni Rick ang sinabi ng direktor sa kabilang linya kaya nataranta si Naomi. Sinubukang magpaliwanag ni Naomi kay Rick. Tinatawag na ako ng direk. Tetext na lang kita kung kailan ako pwede at... Sinisagawan ka ba ng direktor mo? Pinagmamalupitan? Tell me. Naramdaman niya muli ang galit sa tinig ni Rick. Bye. Sagot na lang ni Naomi. Wala na siyang panahon para makapagpaliwanag pa kay Rick. Tinapos niya ang tawag. Pinilit ni Naomi na iusin ang kanyang performance. Nakailang ulit din sila bago niya nakuha ang gustong acting ng direktor. Sa araw din na iyon, gagawin ang susunod na eksena ng commercial sa mismong lugar ng shooting at mas lalo pang natensyon si Naomi ng una. Ang una kasi eksena ay tungkol lamang sa kanya na tila nang aakit.
Hindi siya komportable sa ganoong role, lalo na sa klase ng suot kaya nahirapan talaga siya. Pero alam niyang mas mahirapan siya sa susunod na eksena. Hindi na lang basta sexy na dress ang suot niya doon. Isang night dress na iyon at sa pagkakataon ngayon, may kaeksena na siyang isang lalaki. Kailangan pa siyang hawakan nito. Hindi pa man nila nagagawa ang eksena ay kinikilabutan na si Naomi. Lalo na nang makita niyang kanina pa siya tinitingnan ng magiging kaeksena na lalaki. Kakaiba ang tingin nito sa kanya. Tingin na nababagay para sa gagawing commercial. Tingin ng pagnanasa. Kaya hindi pa man nila ginagawa ang eksena ay hindi na komportable si Naomi. Ilang beses pa na napalunok si Naomi ng pagsuotin na siya ng night dress. Hindi dahil sa conscious sa kanyang itsura, kung hindi dahil pakiramdam niya ay ang baba-baba na niya. Yun ang pinakaayaw niyang mangyari sa lahat. Ang maging mukhang mababa. Ang maging kamukha ng nanay niya. Ayaw niyang magaya dito pero anong ginagawa niya ngayon? Ginagawa ko lang ito para kay Nanay Teresita. Pagpapakalma na lamang ni Naomi sa sarili. Nang lumabas siya sa dressing room pagkatapos magbihis, ay halos natulala ang lahat sa itsura niya. Ang mga babae tila naningkit ang mga mata pero ang mga lalaki naman ay tila lumuwa ang mga mata. Kahit ang direktor nila na kanina ay galit na galit ay natigilan. Nakangisi pa nga ito ngayon. Well, mabuti naman at kahit hindi ka magaling sa pag-arte ay may ibubuga naman talaga ang katawan mo. Hindi ko na nga lang alam kung hindi pa bumenta ang advertisement na ito. Lalong nailang si Naomi pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nasa sitwasyon na siya ngayon. Ganoon man niya kinasuklaman ang gagawin, kailangan niya ng pera. Pagkatapos ng lahat, isang pag-arte lang naman ang lahat. Walang mawawala sa kanya. Nagsimula na ang shooting. Nakatayo si Naomi sa gilid ng kama at unti-unting lalapitan ng lalaking modelo. Pinilit ni Naomi ang sarili na salubungin ng malaswang tingin nito na kagaya sa script. Kahit diri-diri na siya sa nangyayari ay pinilit niya na mag-concentrate. Pinilit niya na maging professional. Ginawa ni Naomi ang nararapat. Gusto na niyang matapos ang lahat. Nilabanan niya ang pagkailang, ang pandidiri. Hinawakan siya ng lalaki sa kanang braso niya. Hinaplos dito iyon. Nanginig si Naomi. Pagkatapos ay itinulak siya nito sa kama. Ngumiti si Naomi kagaya ng ngiting kinakailangan. Mapang-akit. Pinilit niyang gawin ang mga bagay na hindi niya pa nagagawa. Mukhang umepekto iyon ng malaki sa lalaking katrabaho dahil kahit wala sa script ay dinaganan siya nito. Nalalaki ang mga mata ni Naomi pero bago pa siya makapagprotesta ay marahas na inalikan siya ng lalaking modelo sa kanyang labi. Hindi inaasahan ni Naomi ang lahat. Masyado siyang nabigla kaya hindi siya nakakilos kaagad. Nakarinig siya ng ilang pagsinghap sa paligid pero walang ni isa ang tumulong kaagad. Nang subukan niyang kumilos at itulak palayo ang lalaki, ay mas lalo pa nitong diniinan ang halik sa kanya. Sa pinaghalo-halong nararamdaman, ay napaiyak na si Naomi. Aksidente! Ang malakas na sigaw na iyon ng isang pamilyar na boses ang nakapagpatigil sa lalaki at sa lahat ng pagkabigla ng mga taong nasa paligid nila. Napatingin siya kung sino iyon. Lalong namutla si Naomi nang makilalang si Rick iyon. Sinundan siya nito. Kinuha ni Rick ang lalaki sa pagkakadagan sa kanya. Hinubad nito ang jacket na suot at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay ang lalaki naman ang dinaluhan nito at pinagsusuntok. Pulang-pula ang mukha nito. Sinubukan niyang awatin ito at ng iba pa mga taong tila natauhan na. Pero matagal-tagal din bago ito napakalma. Kakasuhan kita! Gago ka! Dinuro pa nito ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Tinanong kung sino ang direktor niya. Ayaw niya sanang sagutin ito pero nang sumigaw ito sa pag-ulit ng tanong ay napilitan siya. Nilapitan ni Rick ang direktor niya at sa gulat ng lahat, kapareho ng lalaki modelo ay binigyan din ito iyon ng magkabilang suntok sa panga. For shouting to my girl and for not saying cut even though you clearly knew what is happening in front of you. Pagkatapos noon ay halos kalad ka rin siya nito palabas ng building.